Magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Ako si J. Marizem Kanya at ngayon ay ilalahad ko sa inyo ang isang alamat sa Timog Silangang Asya sa bansang Pilipinas. Ang pamagat ng alamat na ito ay ang alamat ng Lanzones. Ang mayakda ng alamat na ito ay si Segundo D. Matias Jr. Simulan na natin ang buod ng alamat. Noong araw, ang bunga ng Lanzones ay hindi pinapansin ng mga taga-Laguna. Takot silang kainin ito ang may isang matandang kulubi na kumain at kalaunay nagbula ang bibig. Lumipas ang maraming taon, patuloy na pa rin ang pumumunga at paglaglag ng Lanzones at hindi pumapansin ng mga tao. Isang araw, may isang magandang diwata ang napadpad sa ilalim ng puno ng Lanzones. Walang sinumang nakakilala dito. Nabalita sa buong bayan ang tungkol sa diwata, agad silang sinubaybayan ito. Nakita nila nang pumitas ito ng ilang bunga ng Lanzones at agad na kinain ito. Lubhang nag-aalala ang mga tao sa paligid na pwede matulad ang diwata sa matandang kulubi. Lumipas ang mga araw at wala namang masamang nangyari sa diwata. Naisip ng mga tao na maring may ginawa ang diwata dito. Pumitas sila at napansin na tila may mga kurot ang bunga ng Lanzones. Maharil ay kagagawan ito ng diwata, itong nag-alis ng lason sa Lanzones. Mula noon ay kinakain na ang Lanzones. Ang aral na makukuha natin sa alamat na ito ay maaring bumago ang pananaw ng mga tao sa isang bagay. Depende kung maganda o hindi ang nag-iimpluwensya nito. Yun lamang po at sana nagustuhan ninyo. Tara, uminom muna tayo. Hinihikayat ko kayong lahat na basahin ang alamat na ito dahil baka magbago ang inyong pananaw sa mga bagay sa ating kapaligiran.